Welcome po sa CCF. Kung ito po ay first time nyo pa lamang na napapanood ang CCF service, meron po kaming mga links dito kung saan pwede po kayong mag-react na it is your first time o na ito po ay regular nyo nang ginagawa. Gusto po naming makilala kayong maigi. So samahan po ninyo kami habang pag-uusapan po natin yung mensahe natin ngayong araw na ito. Pero bago po muna yon, papakita ko po muna sa inyo itong poster natin para sa Mid-Year Prayer and Fasting. June na po mga kapatid. Marahil yung iba po sa atin hindi natin napapansin yon dahil tayo po yung naka-lockdown. Nasa mga sarili-sarili po tayong bahay, wala po tayo masyadong kaalaman kung anong date na nga ba. Nasa June na po tayo, kalagitnaan na po tayo ng taon. Kaya babalik po tayong muli dun sa usual nating ginagawa, yung ating mid-year prayer and fasting. Ang topic po natin dito ay yung pray by the book at ang gagamitin nating book ay yung Psalms. At tamang-tama yan po ang series natin ngayon. Every Sunday, kada linggo po, Psalms ang pinag-uusapan natin. So, i-extend natin yan hanggang dun sa ating mid-year prayer and fasting. Kailan po ito? Ito ay mangyayari June 24 to 27. At ito po ay mangyayari online. So ako nga po pala si Paul De Vera. Usually nakikita po ninyo ako sa CCF sa pamamagitan ng CCF Sunday Fast Track. At kung hindi naman po doon ay sa tabi po ng aking bossing na si Pastor Peter Tanchi. Ngayon po nabigyan tayo ng pagkakataon para ibahagi ang salita ng Diyos. At napaka-exciting po nitong pagkakataong binigay sa atin ng Panginoon at sana po samahan po ninyo ako simula umpisa hanggang dulo ng atin pong mensahe. Mag-uumpisa po muna ako sa maikling kwento. Lumaki po akong mahilig sa musika. Pero yung musika po wala po siyang hilig sa akin. Actually, I come from a family of singers. Okay? Pero ang problema po ako yata yung pinaka hindi nabiyayaan ng talento sa musika. Kasi wala po ako sa tiyempo talaga. Kaya nung bata ako, sumasali ako sa singing contest. Pag sumasali po ako sa singing contest, may baon-baon akong taga-gitara. Kasi hindi ako mahabol nung cassette tape eh. Kailangan live yung tumutugtog para nakahabol niya ako. Pero kahit na ganun, nahilig pa rin po ako sa musika. At sa pag-uumpisa po natin, i-explore po natin yung isa sa pinaka gusto kong genre of music. Ito po yung tinatawag na soul music. It's heavily influenced by R&B. Kaya lang nakakatawa po, yung rhythm and blues, sa ngayon, yung R&B, parang mga rappers na po yung nakikilala natin. Pero yung rhythm and blues, napaka-relaxing po niyan sa tenga at galing sa kaloob-looban mo, yung iyong kinakanta. At syempre, meron din pong impluensya yan ng gospel music o ng mga kantang patungkol sa Panginoon. Isa po sa mga kino-consider na father ng soul music ay itong si Ben King. At siya po ang umawit ng endless, timeless classic na kantang Stand By Me. So, tingnan natin yung lyrics ng Stand By Me. Kasi yung Stand By Me na pong yan, inspired po yan ng isang gospel music o isang holy song na Stand By Me, Father. Yung verse po na nakikita nyo sa inyong screen ngayon ay Stand By Me. Ito ay isa sa mga stanza doon. Sabi nung kanta, if the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. Okay po ba yung kanta ko? Kinanta ko po yan dahil yan po ay galing sa Bible. Ang inspirasyon po nito ay isa sa mga Psalms. At yung inspirasyon po ng buong kanta ay isa ring gospel song. Ito po yung lyrics ng gospel song na yun. Oh Father, you've been my friend now that I'm in trouble. Stand by me to the end. I want you to stand by. Stand by. Well, all of my money and my friends are gone. Nakaka-relate po kayo lahat dito. Lalo na ngayon, ng hirap ng buhay. God, I'm in a mean world. Dami pong masasamang tao sa mundo, masasamang tao sa Facebook,
And I'm so all alone. Oh, I need you, Jesus. Stand by, stand by. Kasama po dito si Johnny Taylor. Yung mga nakakilala po sa inyo kay Johnny Taylor, kasama po siyang kumanta dito sa Soul Stirrers. Kaya kung gusto niyo pong hanapin ang kanilang album, makikita niyo po yan sa Facebook. Sa YouTube. Ngayon po, ang aking tanong ay ito. Sa pinagdadaanan po nating paghihirap ngayon, maging ako po at ang aking pamilya ay apektado ng dilubyong ito. Marami po tayong nararanasang mga problema at suliranin. May mga nawalan ng trabaho, may mga nawalan ng pagkakakitaan, may mga nawalan po ng mga oportunidad, may mga nagkakasakit, may mga nag-aaway-away online. Ang tanong ko po ay ito, sa panahon ngayon na pinagdadaanan natin, kaya po ba nating purihin ang Panginoon sa kabila ng lahat ng ito? Kaya po ba nating umawit ng songs of hope? Kahit na tayo po ay dumadaan sa paghihirap, kahit tayo po ay maraming problema at suliranin. Yan po ang tutuklasin natin sa panibagong series na ito. At syempre, ang focus natin ay yung Book of Psalms pa din. Selected songs in the Book of Psalms kung saan makakakuha po tayo ng inspirasyon. Samahan po ninyo ako, magdasal muna tayo ngayong moment na ito. Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa inyo ngayon sa pag-uumpisa ng pag-aaral namin ng iyong salita. Ipadala mo sa bawat isa sa amin ang iyong mensahe at ipadama mo sa oras na ito, Panginoon, na ikaw at wala ng iba ang tunay na bida, ikaw at ang iyong salita. Panginoon, ang dasal namin ay gabayan mo po ako sa aking mga sasabihin at ituturo at puspusan nawa ng biyaya ang bawat punto ng mensaheng ito ngayon, Panginoon, para mabalik naming lahat sa iyo ang papuri at pasasalamat. Ikaw sana, Panginoon, ang marinig ng lahat. Ikaw sana, Panginoon, ang makita ng lahat ng nakikinig ng mensaheng ito. Lahat po ito ay dinudulog namin sa matamis at banal na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Ang title po natin ngayong araw na ito ay Bless the Lord, O my soul. Pamilyar po yan sa inyo dahil ito po ay worship song. Kanina kinanta nga natin yan, di ba? Sabi nga, may 10,000 reasons pangaraw na pwede tayong pagbatayan para tayo ay patuloy na magpuri sa Panginoon. Hindi tayo mawawala ng dahilan. Hindi tayo mawawala ng mga bagay na pwede nating ipagpasalamat sa Panginoon. Ano pong mga kadahilanan ang pwede nating gamitin kapag tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon? Yan po ang tutuklasin natin dito sa 22 verses ng Psalm 103. Si David po ang sumulat nito at hindi specific kung kailan po niya ito sinulat, pero mukhang ito po ay naisulat nung siya'y matanda na. Marami na po siyang napagdaanan, marami na po siyang natutunan. Tingnan po natin yung mga unang verses ng Psalm 103. Sabi dito, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Pansinin po ninyo kung nakikita niyo itong first 5 verses. Ang kausap po ni David dito sa mga verses na to ay ang sarili niya. Kinukumbinsi po niya yung kanyang sarili na magbigay ng pasasalamat at papuri sa Panginoon. Malinaw po yan. At sabi po niya, dinadakila niya yung katapatan, dinadakila niya yung kabutihan ng Panginoon. Sa unang 5 verses ng Salmo na ito, binigyan tayo ni King David ng dahilan para bigyan natin ng papuri at pasasalamat ang Panginoon. At ano-ano ang mga dahilan na ito? Yan ang ating tutuklasin. Sabi po sa verse 1, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Sabi po ng isa kong kaibigan, mga few weeks ago, sabi po sa akin, Paul, anong ibig sabihin nitong bless the Lord, O my soul? Totoo ba to? Kasi, di ba nga tayo humihingi ng blessing sa Kanya? Paano natin i-bless si Lord? Alam nyo, nangyayari po yan madalas kapag hindi natin naiintindihan kung ano talaga yung kontekstong ginamit nung mga salitang nakikita natin sa Bible. Ito pong salitang bless na ginamit dito, ito po ay galing sa Hebrew word na barak.
Ang ibig sabihin po ng salitang barak ay to kneel, to bless, and to adore. So para po kayong sumasamba, para po kayong nagpupuri, nagbibigay galang. Sa Tagalog po, ang kahulugan nito ay naninikluhod kayo, kinakalugdan mo ang Panginoon. Siya ay pinapapurihan mo. Ayon po sa ating scripture, kapag Tagalog Bible ang hawak po ninyo. Kadalasan po ang sakit natin, tinatali natin yung salitang bless sa blessings. At iniisip natin, ang mga blessings, ito yung mga material, pinansyal, emosyonal na mga blessings, relational na mga blessings. Hindi po ito yung topic natin. Ang topic po natin ay bless. Anong mga pwede mong ipagpasalamat sa Panginoon? Yun ang kagandahan ng salitang ito. At sabi po dito ni David, nung sinulat po niya ito, and all that is within me, bless His holy name. All that is within me. Nangangahulugan po ito na lahat-lahat ng nakapaloob sa iyo bilang isang tao at bilang taong nagpupuri sa Panginoon, ay iaangat mo at luluwalhatiin mo ang Panginoon. Pinapaalala po sa atin ito, itong Deuteronomy 6 verse 5 or yung Luke chapter 10, verse 27, yung love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Lahat po ng kung sino ka, dapat nagbibigay ng papurit pasasalamat sa Panginoon. Ano ibig sabihin po noon? Lahat ng nasa sa loob mo, lahat ng bumubuo sa iyo, kung sino ka, kung ano ka bilang tao, lahat yon dapat nagbibigay ng papuri sa Panginoon. Yung soul, yung mind, yung strength, yung effort mo, lahat yon ibe-bless mo ang Panginoon, pupurihin mo ang Panginoon. Ang sarap pakinggan, no? Pero pag tinanong mo, may pandemya nga tayong nararanasan, may coronavirus nga, ang daming ang problema, ang daming naghihirap, gagawin pa rin ba natin to? Kailangan po natin itong gawin. Kasi wala pong nagbabago sa Panginoon. Sa kabila ng mga pinagdadaanan natin, hindi po natin masusukat ang kanyang pagiging Diyos gamit ang ating mga circumstances o yung mga pinagdadaanan natin. Siya po ay Diyos at walang papalit, walang magcha-challenge, walang question sa pag-upo niya sa trono niya. Samahan po ninyo akong tuklasin kung paano natin pupurihin at bibigyan talaga ng nararapat na pagpapasalamat at pagpupuri ang ating Panginoon. Dalawa lang po ang points natin ngayong araw na ito. Ang una po ay benefits of God's charity. Ano po yung mga kabutihang loob ng Panginoon? Ano yung mga pagpapalang nakapaloob dito sa charity ng Panginoon, dito sa kabutihang loob ng Panginoon? At mamaya po, pag-uusapan din natin yung beauty of God's character, yung kabuuan ng kung sino siya. Anong mga pwede nating ipagpasalamat dito sa mga bagay na to? Umpisahan na po natin. Sabi ni David, "Bless the Lord, O my soul, and forget none of His benefits." Yan po ang mga pangunahing paalala ni David sa kanyang sarili. Bago po niya ilista ang mga bagay, papasalamatan niya ang Panginoon. Bago po niya yun ilista, pinaalala niya sa sarili niya, huwag mong kalilimutan ang lahat ng napapala mo mula sa Kanya. Pagkatapos nilista po niya kung ano-ano yun. Itong una nating nakita dyan, who pardons all your iniquities. Ang nakikita po natin dito, galing sa Panginoon ang kapatawaran at pagtutubos sa ating mga kamalian. Who pardons all your iniquities. Isipin po ninyo, nakagawa na po ba kayo ng masama sa mata ng Panginoon? Nakagawa na po ba kayo ng masama sa kapwa? Alam kong lahat tayo nakaka-relate dyan. Dahil lahat po tayo'y nadapa, lahat po tayo'y nagkamali. Pero para po sabihin ang salita ng Panginoon, gamit po ang prayer ni David, who pardons all your iniquities, pinapaalala sa atin ang ginawa ng Panginoon, na pinapatawad niya, pinapalaya niya tayo sa ating mga kamalian. Pinapaalala po sa akin ito, yung sinulat ni Peter sa 1 Peter 3:18, sabi dito, "For Christ also died for sins once," isang beses lamang para sa lahat, "the just," yung matino, para dun sa mga hindi matino, "for the unjust, so that He might bring us to God, having been put to death in the flesh, but made alive in the Spirit." Ang katotohanan po, lahat tayo'y patay dahil sa kasalanan. Alone, hopeless,
Wala po tayong pwedeng puntahan, wala po tayong pwedeng pagtaguan. Kung hindi po binigay ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak, wala po tayong takas dito sa problemang ito. Kaya napapaalala po sa atin yung kagandahan kung paano tayong nabubuhay muli sa pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo. Hindi lamang po ang kapatawaran sa kasalanan, kundi pati pagpapagaling sa ating mga sakit. Sabi dito, who heals all your diseases. Naniniwala po ba kayong kayang magpagaling ng Diyos ng mga sakit? Kaya po niyang pagalingin kung ano man ang sakit na nararamdaman natin o nararanasan natin. Alam niyo po, meron po akong experience dito. Isang buong taon po akong nag-struggle sa depression. Sa mga nakakaalam po nung aking testimony. And when I got better, nung ako po ay naging okay na, I asked people from the church. I asked people from the family. Kinausap ko po sila, tinanong ko kung anong nangyari at sinabi nilang isa talagang milagro para makita ka naming buhay ulit. Kaya yun po yung pinapaalala ko sa sarili ko pag naglilingkod ako sa Panginoon. Ito'y buhay na dinugtungan ng Panginoon. At magpapagamit ako sa Panginoon hanggang sa huling hininga ng aking buhay dahil ito'y Kanya. Ito'y Kanyang tinubos. Ito'y Kanyang pinagaling. Ito'y Kanyang binalik muli. So, God really heals. At marami pong forms of healing ang Panginoon. Meron pong isang Canadian pastor na nung nagpipreach siya ng Psalm 103, sabi niya, meron daw 4 na kinds o 4 na uri ng healing. Yung God-given ability sa ating mga katawan para pagalingin ang ating mga sarili. Kaya po yung minsan may lagnat laki o yung parang nilalagnat kayo dahil pagod na pagod kayo, konting tulog lang, konting inom ng tubig, ayos na kayo. Di ba? Meron din naman pong God-given intervention. Yung mga gamot, yung mga doktor, yung mga kung ano-anong eksperimentong natutuklasan ng tao para, ito palang nakakatalo sa sakit na ito. Ito pala ang makakagamot sa sakit na ito. Meron din pong miraculous healing katulad nung nangyari sa aking buhay. At syempre po, meron din tayong ultimate healing na tinatawag. Ito po yung pag na-translate na po tayo o nalipat na po tayo mula sa mundo papuntang langit. Yun po talaga ang tunay na kagalingan. Yun po talaga ang tunay na kalayaan mula sa sakit ng ating mga kalamnan. Naaalala ko itong mga taong to pag pinag-uusapan natin ng healing. Si Apostle Paul at ang kanyang thorn in the flesh na hindi naman po nawala nung kanyang pinagdasal ilang beses na ay hindi tinanggal sa kanya ng Panginoon. Naaalala ko po si Nick Vujicic. Bumisita po siya sa CCF. Diba? A few years ago, hindi po siya tinubuan ng braso o ng legs. Kahit na pinag-pray po siya ng mga tao, hindi po tumubo yun. Tumubo lang po yung kanyang pamilya at nakikita nyo naman po siya ay may butihing asawa at may mga anak na. Pero hindi naman po tumubo ang kanyang braso. Maging si Dr. Ravi Sakaraya, si Dr. Ravi, nakasama ko po siya bilang aliping sa gigilid. Ako po ay taga-buhat o taga-bukas ng pintuan ng kotse. At isa sa mga huling beses na nakausap ko siya, yung huling dating niya dito sa Pilipinas. Nagrereklamo siya, sinasabi niya na napakasakit daw ng likod niya at baka kapag hindi nawala yung sakit ng likod niya, baka magpahinga muna siya at hindi na niya itutuloy yung mga susunod niyang conferences. At doon nga po nalaman natin na may cancer siya. At eventually, kahit nagdasal naman po tayo, nagdasal po ba kayo? Nagdasal naman po tayo, di ba? Pero hindi ho siya napagaling. Binigo po ba tayo ng Panginoon? Ang katotohanan po niyan, base sa Revelation 21 verse 4, pagdating sa langit, He will wipe every tear away from their eyes. There will no longer be any death. There will no longer be any mourning or crying or pain. Yung sakit sa likod na nirereklamo ni Dr. Ravi, wala na yun ngayon. The first things have passed away. I imagine, nai-imagine ko pag nasa langit tayo, hahanapin natin yung kahulugan ng mga salitang sakit. Hahanapin natin yung kahulugan ng salitang trangkaso kasi walang sakit doon. Malayang-malaya tayong mabubuhay at nagbibigay ng gloria sa Panginoon dahil hindi tayo kailanman magkakasakit. Hindi tayo kailanman mamamatay pag naabot natin yung puntong iyon. Kaya nga po sinabi sa 1 Corinthians,
chapter 15, verse 26, the last enemy that will be abolished is death. Yung mga tao pong nakakaranas ng pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay, ito pong mga taong ito, kung sila po ay talagang tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at binigay nila kanilang buhay sa Kanya, hindi po sila natalo ng kanilang sakit. Sila po ay nagtagumpay laban sa kamatayan. Dahil tayo pong mga naniniwala sa Panginoong Hesukristo at kumakapit sa Kanya, meron po tayong pinanghahawakang pangako for eternity o yung walang hanggang buhay. Sabi dito, behold, I tell you a mystery, we will not all sleep, but we will all be changed. Magbabago po ang lahat. Kung may nirereklamo po kayo, katulad ko, kunyari, parang Panginoon, parang medyo maliit ako. Nakikita niyo ba po ako sa camera? Parang maliit po ako. Sa totoong buhay, ganyan lang po talaga ako. Biro lang po. Pero, alam mo yon, siguro pagdating ko sa heaven, medyo okay na siguro yung height ko. O kung ano pa man, hindi ko alam. Pero excited ako na maramdaman yung glorified body natin pag nasa langit tayo kasi walang problema, walang sakit, walang aberya doon at doon naming lahat na sana sa piling ng Panginoon, sa piling ng at pangako ng Panginoon sa iyo, pinangahawakan mo yon at alam mong tuwang-tuwa ang iyong mami sa piling ni God. Buong-buo siya doon at doon hindi siya nahihirapan. Yan ang pag-asang meron tayo sa Panginoon. Ano pa pong benefits na nakukuha natin mula sa Panginoon sa kanyang kabutihan? Sabi po dito sa Psalm 103 verse 4, who redeems your life from the pit. Redeem. Alam niyo po ba yung salitang redeem? Ito po yung parang pinagtatanggol ka kapag kunyari walang-wala ka ng magawa. Pag kunyari bankrupt ka, ano may ibig sabihin ng bankrupt? Lahat po tayo nakaka-relate tayo dyan. Pag walang-wala ka na, yung dadating na tulong para sa iyo, yung dadating na ayuda para sa iyo, yun yung redemption eh. Yun yung, wala akong ibang magawa, pero buti na lang dumating itong tulong na to. Ganun po ang Panginoon sa atin. He redeems us from the pit. Ako po maraming beses ko nang naramdaman yan na nasa ilalim yata ako ng mundo sa pakiramdam ko. Parang hirap na hirap ako, parang wala akong magawa. Pero pag nagdasal ka sa Panginoon at biniyayaan ka niya ng kanyang presensya, ng kanyang grace, ng kanyang mga pangako, ng kanyang salita, ay naku, parang lumalakas ka pong ulit. And He really redeems your life from the pit. Binabangon ka po niya mula sa iyong kahinaan, mula sa iyong kapalpakan. At hindi lamang po yan. Sabi rin dito, He crowns you with loving kindness and compassion. He crowns, ibig sabihin, ino-honor ka niya, binibiyayaan ka niya, inihahandog niya sa iyo itong loving kindness and compassion. Ano ba itong loving kindness? Sa salitang Hebrew po, ang loving kindness ay kesed. Ito po ay committed kind of love. Ang ibig sabihin po nito, ito yung faithfulness ng Panginoon na tapat siya sa kanyang mga salita at tinutupad niya ang kanyang mga pangako. Ito po ay tapat na pagmamahal. Pagmamahal na hindi mo kailanman pwedeng questionin. Hindi mo kailanman pwedeng bigyan ng agam-agam dahil alam mong sigurado, alam mong totoo, at alam mong tutuparin ng Panginoon. Hindi lang po loving kindness, pati na rin po compassion. Sa Hebrew naman po, ang salitang compassion ay rakam. Ito po ay yung intense mercy. Bakit intense? Kasi yung salitang rakam ay parang galing po yan sa kaibuturan ng inyong bituka. Parang galing sa kaloob-looban mo. Intense yung iyong pagmamahal, intense yung iyong awa. Yun po ang description sa compassion ng Panginoon. Mahabagin siya. Napakaganda po nitong manggaling kay David dahil si David po, lahat ng bagay nasubukan na niya. Nasubukan na niyang lumakad ng tuwid na daan kasama ang Panginoon. Nasubukan na niyang magloko. Nasubukan po niya ang kahirapan. Nasubukan po niya ang kapangyarihan. Nasubukan po niya ang tagumpay. Nasubukan din po niya ang kasalanan. At sa lahat ng iyon, tapat ang Panginoon sa kanya. Kaya naman talagang nagpupurit, nagpapasalamat siya sa Diyos. Hindi lamang yan,
Sabi rin dito sa verse 5, who satisfies your years with good things so that your youth is renewed like the eagle. Yung mga iba po, obvious yun eh. Alam nating ginagawa yun ng Panginoon. Alam nating binigay ng Panginoon yun. Pero ito minsan ang medyo question sa atin. Kasi satisfies? Talaga ba? Ang dami kong ang kulang eh. Yun nga po ang punto ni Haring David. Na ang satisfaction natin o yung pagiging kontento natin sa buhay manggagaling sa pagkakakilala natin sa Panginoon. Na lahat po ng mabubuting bagay sa mundo nanggagaling po sa Kanya. Kahit po yung mga kung paano natin hinaharap yung mga mahihirap na bagay, yung mga problema natin. Ang halimbawa po dito ay yung isang agila na, alam niyo po, naglalagas ang balahibo ang agila. At hindi lang balahibong may problema siya, no? Pati yung tuka, pati yung kanyang kapit, yung talons sa English, yung kanyang mga kuko, lahat po yun ay nasisira. Okay? Kasi nagkakaroon po ng calcium build-up dito sa mga parting ito. Kaya may punto po sa buhay ng isang agila na hindi siya nakakalipad ng napakatayog na lipad. Kasi po, marami siyang iniindang sakit. Naglalagas ang kanyang balahibo, nanghihina po ang kanyang katawan. Pero, pagkatapos po niyang pagdaanan ng prosesong yun, nakakalipad po siyang muli ng napakataas. At ito po yung picture na pinipinta sa atin ni Haring David. Tayo po ay nabubuo sa piling ng Panginoon sa kabila ng lahat ng paghihirap ng ating buhay. Ano po ang benefits of God's charity? He pardons, He heals, He redeems, He crowns us with what? With loving kindness. At hindi lang po loving kindness, with compassion. Yung awa at grasya ng Panginoon sa atin. At syempre, He satisfies. He meets our needs. Kinakatagpo po niya tayo sa ating mga kakulangan. At kinukumpleto po niya iyon. Binubuo po niya tayong muli. Yan po ang kagandahan ng kabutihang loob ng Panginoon. At ngayon po, doon naman tayo sa second part. Nakakalimang verses pa lang po tayo. Talagang, Pastor Bong, kung nanonood ka sa amin ngayon, parang sumusunod nga po yata ako sa yapak ninyo ah. Joke lang po. Pangalawang punto po, the beauty of God's character. Bukod po doon sa mga personal na naranasan ni Haring David na kabutihan ng Panginoon, nagpatuloy po siya sa pasasalamat at sa pagbibigay ng puri sa Panginoon, base naman po sa mga ginawa ng Diyos, simula't simula pa. Kaya makikita nyo po dito sa parting ito ng Psalm 103, parang magbabalik tanaw si David. Babalik tanaw siya, aalalahanin niya yung kabutihan ng Panginoon at inilista rin niya para sa atin ng malinaw kung ano yung mga dapat nating ipagpasalamat para ma-bless din natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. I-lift natin ang Panginoon. Iangat natin siya sa ating buhay. Ano-ano po ito? Sabi niya dito, the Lord performs righteous deeds and judgment for all who are oppressed. He made known His ways to Moses, His acts to the sons of Israel. Yung pagbabalik tanaw, minsan may sakit yan o kirot sa damdamin na nadudulot. Bakit? Kasi kunyari, naaalala mo yung mga sakit na pinagdaanan mo noon. Paano ka nabasted? Diba? Paano ka niloko? Paano sapilitang kinuha sa yung 3210 mo? Diba? Tapos naiiyak ka na sa loob mo kasi hindi ka pa tapos mag-GM. Hindi mo pa nasisend yung GM mo. Hindi ko alam kung yun yung mga naaalala ninyo. Pero marami pang iba. Marami pa kayong pwedeng alalahaning katapatan ng Panginoon sa inyo. Kasi iba po itong pag-aalala ni David. Ang inaalala ni David, hindi yung mga bagay na pinagdaanan niya o nakasakit sa kanya. Ang inaalala po niya yung katapatan ng Panginoon sa kanyang buhay at sa kanyang lahi at sa mga taong pinili ng Panginoon na tawagin niyang kanya. Pinapaalala po sa atin nito ang katotohanan na ang mga Israelites po ay sumasalamin sa buhay nating lahat. Katulad po nila na na-oppress by physical slavery. Naging mga alipin po sila ng bansang Ehipto.
Tayo naman po, sa totoong buhay, parang hindi totoo yung buhay nila. Tayo naman po, sa mga buhay natin, oppressed tayo by our slavery to sin. Tayo po ay mga alipin ng kasalanan. Wala po tayong, maghanap po kayo ng batang hindi magkakamaling magkasala. Hindi ba't pagkapanganak pa lang ng bata, naiyak na yan, napaka-selfish na yan? Kasi nasa kaloob-looban po natin yon bilang mga tao. Pinanganak po tayo sa kasalanan. Sabi dito, yung mga Israelites, they worship idols of Egypt. Parang tayo rin po, we worship idols of the heart. Marami po tayong bagay na tinatrato natin na parang yun ang Diyos natin. Diyos natin ang pera, Diyos natin ang kasarapan ng buhay. Kaya kapag hindi na masarap ang buhay, parang pinagsakluban na tayo ng langit at lupa. Parang galit na ang Diyos sa atin. At parang tayo rin, galit na tayo sa Diyos. Di ba? Ganyan po talaga kasama ang puso natin. Helpless to free themselves ang mga Israelites. Hindi po nila kayang palayain ang kanilang sarili. Ilang beses po silang nabihag, ilang beses po silang natalo. At ganun rin po tayo. Ilang beses na po ba tayong nadapa? Ilang beses na po ba tayong nagtangkang bumangon pero patuloy tayong nagkakamali? But God provided a deliverer para po sa bansang Israel, sa mga tao sa Israel, Israelites ang tawag doon. Tayo naman po, God provided Jesus as our true deliverer, as our true redeemer. 'Di ba? Yung salitang redeemer po sa Hebrew ay Gal. Kilala niyo po si Gal Gadot? Yan, yung pangalan na Gal o Gaal ay redeemer. At ito po ay nabubuong makita sa pagkatao at sa pagseserbisyo ng Panginoong Hesukristo. Lahat ng ginawa niya dito sa mundo mula sa kanyang pagkapanganak hanggang sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. He redeems us. Yan po ang pinanggagalingan ni David nung nagbalik tanaw siya. Pinanood po niyang muli. Wala po sigurong DVD nung mga panahon na yun. So paano niya pinanood yung history? Nagbuklat po siya ng mga scroll. Nagbasa po siya ng scripture. Hinanap po niya ang Exodus 34 or di kaya ang Numbers 14. Inalala po niya ang katigasan ng ulo ng mga Israelites. Kaya mismong si Moses nga po, di ba? Kung naaalala po ninyo sa Exodus, ilang beses ba niyang inayawan yung kanyang mga kalahi dahil sa tigas ng ulo nila? Ilang beses din po bang napikon si Moses? Di ba? At ganun rin po si David, habang inaalala po niya na unfaithful ang mga Israelites noon, naaalala rin po niya yung kanyang sariling mga kasalanan. At sa pagpapaalalang yun na nagagawa ng Panginoon, ito ang mga nasabi ni David. Sabi ni David, "You are my hiding place." Sa Psalm 32, habang nagsisisi po siya sa kanyang kasalanan, sabi niya, "You are my hiding place. You preserve me from trouble. You surround me with songs of deliverance." Base po sa pinagdaanan ni Haring David, naranasan po niya kung gaano kahirap malayo sa piling ng Panginoon dahil sa kasalanan. Pero kahit tayong mga makakasalanan ay pwedeng tumakbo sa piling niya, lumapit sa Kanya at gawin siyang ating taguan. Gawin atin siyang peace, yung kapayapaan, yung pagiging kontento natin sa buhay. Mahahanap natin yun sa piling ng Panginoon. Kaya po sinabi ni David ito, inulit niya yung mga nabasa niya mula kay Moses at paulit-ulit na nasulat sa Biblia. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger and abounding in loving kindness. He will not always strive with us, nor will He keep His anger forever. Ito po yung mga pinagpapasalamat ni David sa kanyang pagbabalik tanaw. Napakamahabagin ng Panginoon. He is compassionate. Yung awa po niya, yung pagmamahal, yung katapatan niya, yung grace ng Panginoon na hindi natin dinideserve. Hindi po ito matatapatan ng kahit anong pag-ibig dito sa mundo. Ibang level po yun. Kung yung love na nararamdaman mo ngayon sa asawa mo, o sa girlfriend mo, o sa boyfriend mo, ganyang love pa lang yan. Pero ibang level yung pagmamahal na binibigay ng Panginoong Hesukristo, ng Panginoong Diyos. Buong buo yun at walang makakatalo dun.
Yung pagiging slow to anger, halimbawa ng Panginoon, nagpapasalamat po ako na hindi siya katulad nating mga mabibilis. Uminit ang ulo, lalo na ngayon, 'di ba? Sa init ng panahon at sa lockdown, lahat na lang po kaaway natin. Naalala ko po nung ako'y bata pa, college po ako. Sumakay ako ng MRT. May naapakan po akong paa. Siksikan po sa MRT, 'di ba? So pag apak ko ng paa niya, hindi na ako nag-sorry kasi normal lang naman eh. Paa lang naman yun eh. Hindi ko naman siya inapid, 'di ba? Normal naman nangyayari yun. So hindi po ako nag-sorry. Matigas pa po ang ulo ko nito, hindi pa po ako talaga tapat sa Panginoon. So, habang naghihintay po ako at wala akong kinakapitan, nakaganyan lang ako, umaalog-alog ako dahil umaandar ang MRT, maya-maya po, may paang sumipot, tapos inapakan yung paa ko. At hindi yung apak na hindi aksidente, yung apak na parang may ipis kang pinapatay at dinidiin mo at dinudurog mo, abay talaga pong kumulo ang dugo ko. Mula sa puso ko hanggang sa utak ko, pakiramdam ko, sasabog po akong parang watusi, yung parang ganyan. So, tinitiis ko yung sarili ko, sabi ko, paano ba ako maghihiganti dito? Paano ba ako maghihiganti dito? Alam niyo pong ginawa ko? Sabi ko, gagamitin ko ang inertia. Kapag huminto ang tren, sasabayan ko ang inertia. Di ba? Pag inertia po, parang magaganyan kayo. Kahit ko sasabay ako, pag naganyan ko siya, sisikuhin ko siya. So, ginawa ko nga po. No? Sa haba ng simula Sho hanggang Guadalupe, hanggang Buendia, tinitiis ko po ang pag-apak niya ng aking paa. Pero pagdating po ng Buendia, binigay ko po ang todong effort ko. Bang! Siniko ko po ang tiyan ng tao. Nasa likod ko. Hindi ko po alam na mas matangkad po pala siya sa akin. Kaya pagkasiko ko po sa kanya, hinawakan niya ang aking ulo. Nakatungo po ako sa MRT at binugbog po niya ako. Ilang beses, hindi ko na nabilang kung ilang naawa na nga yung mga tao sa paligid. Tapos ako rin, kinabahan din po ako kasi pakiramdam ko, hala, ako talaga yung may mali dito, ako yung naniko. Pero mukhang ako po yung kawawa. Naku, kung nanonood ka ngayon, kung naaalala mo ang time na yon, binago na ako ng Panginoon. Mahal na kita, kapatid. Sana mapatawad mo na rin ako dahil napatawad na rin kita. Pero bakit ko ba kinuwento yun? Kasi yung slow to anger nga ang Panginoon eh. 'Di ba? Siya, napakahaba ng pasensya niya. Pero wag niyo naman pong abusuhin ang pasensya ng Panginoon. Yung iba sa atin, sabi, slow to anger pala eh. Sige, magkakasala muna ako. Ano pang mangyayari sa'yo kung hindi ka magbabago ngayon? Paano kung bukas wala ka na? Wala ka ng pagkakataong magbagong buhay. Abounding in loving kindness. Kanina, nasabi ko na po sa inyo kung anong ibig sabihin ng loving kindness. Kaya ito po ang dealing ko sa inyong mga nakikinig ngayon. Makikita nyo pong buong-buo ang karakter ng Panginoon kapag nagbabasa po kayo ng salita niya. Mula po sa unang pahina ng inyong mga Biblia hanggang sa dulo, sa mga propesiyang hindi pa nangyayari. Mula simula hanggang dulo, buong-buo po ang Panginoon sa Biblia. Kung gusto niyo po siyang makilala, ganitong paraan po, babasahin po ninyo ang kanyang salita. Tutuklasin niyo po ang kanyang mga pangako. Titignan niyo po ang buhay ng mga taong tumawag at dumulog sa kanya. At matututo po kayo sa kanilang mga tamang ginawa at sa kanilang mga pagkakamali. Napakahalaga po nitong read your Bible and pray every day so that you will grow. Kalahin mo yung ginamit ko tuloy Sunday school eh. Pagpatuloy po tayo, Psalm 103 verse 12 to 14. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Just as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. As far as the east is from the west. Nagtatanong po ba kayo, bakit as far as the east is from the west? Bakit hindi po as far as the north is from the south? Meron po bang nagtanong nun sa inyo? Ako po kasi tinanong ko yun eh. Sabi ko, bakit nga kaya far as the east is from the west? Makikita po nyo, itong halimbawa, mag-imagine po kayong kasama ko. Globe. Bilog po ang mundo. Naniniwala po ba kayo dyan? Sana hindi kayo flat earthers or flat society. Bilog po ang mundo. Okay.
Kapag po kayo ay galing Pilipinas at pumunta po kayo ng north, saan po kayo papunta? Mula Pilipinas, pupunta po kayo ng China, pupunta po papanik hanggang sa North Pole. Okay? Kailan po magbabago ang direksyon ninyo? Kailan po kayo magiging papuntang south? Oras na maabot mo yung north at nag-move ka na pababa, you're headed south. Pababa na po kayo, papunta na kayo ng timog. Okay? Naiintindihan niyo po 'yon? Ganun ang structure ng mundo. Pero ang ginamit na salita dito ni David is as far as the east is from the west. Bakit po? Kasi ang sabi po nila, ang east at west ay never magtatagpo. Siguro sa basketball nagtatagpo sila, no? O naglalaban sila paminsan-minsan. Pero hindi po talaga doon magtatagpo. Kunyari kayo ay galing sa Pilipinas, pag lumipad po kayo pa east, saan po kayo pupunta? Papunta po kayo ng Pacific Ocean. 'Di ba? Papunta po kayo ng US. Yan. Pagdating niyo po ng US, ano po ang east ninyo? Yung susunod na bansa. Yung susunod na mga bansa. Hanggang maubos mo, hanggang mapunta ka sa susunod na kontinent. Africa, Europe, yan, paikot ka. So, pag tuloy-tuloy ka lang napapunta ng east, maiikot mo yung mundo. Pero never nagtatagpo ang east at west. Kasi mag-iiba ka ng direksyon pag sinabi mong west. Sa kabila ka pupunta. Ganun po yung picture na sinasabi sa atin dito ni David. As far as the east is from the west, hindi magtatagpo. So far has He removed our transgressions from us. Kaya po sinabi sa Isaiah 53 verse 6, ito po ang verse na yan. Sabi, all of us like sheep have gone astray, each of us has turned his own way. But the Lord has caused the iniquity of us all to fall on Him. Yun po ang naging solusyon sa problema natin sa kasalanan. Dahil pinasan po ng Panginoong Hesukristo ang parusa ng ating mga kasalanan. Yan po yung ginawa ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Sandamakmak po ang kasalanan natin at binuhat po niya yon sa kanyang sariling balikat. Nagdugo po siya, namatay po siya, nagsuffer po siya para sa ating mga kasalanan. Kasunod po nito, sinabi ni David, just as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him, for He Himself knows our frame. Alam po ng Panginoon kung ano ang bumubuo sa atin dahil Siya po ang lumikha sa atin. Alam po niya kung ano yung kailangan natin. Alam po niya kung ano yung dinadaing ng puso natin. Alam po niya, naiintindihan po niya yung bawat pagdulog natin sa Kanya at pagtangis natin at paghingi natin ng pasensya at yung paghingi natin ng blessing sa Kanya. Pag nangangailangan tayo, alam po ng Panginoon yun dahil nilikha niya po tayo. Kilala po niya tayo mula sa ating mga balat hanggang sa ating mga buto. Kilala po tayo ng Panginoon. Kaya naman sinundan po ito ni David. Sabi niya, as for man, his days are like grass. As a flower of the field, so he flourishes. When the wind has passed over it, it is no more, and its place acknowledges it no longer. Lumilipas po ang panahon. Ganyan ang ating buhay. Ang mga puno't halaman. Kumanta na po ba kayo? Lumilipas po talaga ang panahon. Tumatanda tayong lahat. Hindi po kayo panghabang buhay na bata. Pakiramdam ko po, bata pa rin ako at elevate pa rin yung mga kinakausap ko. Pero habang binabasa ko po ito, nare-realize kong ikakasal na ako, magkakaroon ako ng pamilya, magtatrabaho ako ng magdamag para may mapakain sa aking pamilya. Itong mga realidad ng buhay. Tapos after ilang years, puti ng buhok mo, 'di ba? Nalilimutan mo na yung mga pangalan ng mga anak mo. Nalilimutan mo na yung mga bagay kung saan mo nilagay, 'di ba? Lumilipas po ang panahon. Pero, sabi dito sa verse 17, but the loving kindness of the Lord is from everlasting to everlasting. Ibang level na po yung ginamit ni David.
Ibig sabihin, walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Walang umpisa, walang dulo, walang katapusan. Ganong kalawak ang loving kindness ng Panginoon, ang commitment ng Panginoon. Pero ito pong commitment ng Panginoon ay hindi para sa lahat ng tao. Kasi sabi dito, on those who fear Him, to those who keep His covenant and remember His precepts to do them. Yung takot, kunyari na makaharap mo ang Panginoon, yun po ang mahalaga. Minsan iniisip natin, dapat ba kinakatakutan ko si God? Dapat ba nangangatog ako? Dapat ba parang nasa horror house ako? Hindi po yun yung ibig sabihin ng salitang fear. Ang ibig sabihin po ng salitang fear dito ay yung respeto, yung merong kang banal na takot sa Kanya na ayaw mong gumawa ng mali sa harapan Niya. Ayaw mo siyang ma-disappoint. Parang sabihin po natin kaharap niyo ang presidente. O di kaya naman po kaharap po ninyo si Pastor Peter. Ayan po ang aking buhay dahil ako po ay assistant ni Pastor Peter. Araw-araw po na ginawa ng Panginoon, nangangatog ang aking tuhod kapag nandyan na po si Pastor Peter. Lalong-lalo na pag tinanong po ako ni Pastor Peter, sana hindi po siya nanonood, no? Lalo na pag tinanong po ako ni Pastor Peter, sasabihin niya, "How are you, Paul? How are you, Paul?" Nakaupo po yan sa kanyang, hindi trono office chair. Nakaupo po siya dun. "How are you, Paul?" Sasabihin ko po sa kanya para maikli ang usapan namin, "Okay naman po, sir." Tapos talagang ready na ako umalis. No. Really? How are you? Alam mo, naiisip ko po parang, Lord, nag-usap na po ba kayo ni Pastor Peter? Baka alam po niyang nagkandaloko-loko na naman ang buhay ko. Baka alam po niyang uminit na naman ang ulo ko. Baka alam naman po niyang nagluksa na naman ako sa bagay na hindi ko dapat iniiyakan. Baka alam po niyang gumawa ako ng kasalanan. Kaya pag ganun po, talagang nauupo ako sa harap ni Pastor Peter. At nagkukumpisal po ako. Nakita niyo ba yung blessing? Na talaga sinasabi ko kay Pastor Peter, naku, Pastor Peter, pagpasensya na mo, may nagawa akong mali. At syempre, papagalitan ako ni Pastor Peter. Pero para siyang tatay. Kung iisipin ko, ganun din siguro pag lumalapit ako sa Panginoon kapag meron akong nagawang mali. Alam kong mapapagalitan ako. Pero alam ko ring pupuspusan niya ako ng pagmamahal at ng assurance na pwede akong bumangon muli, na pwede akong lumaban muli, na pwede akong bumawi. Hanggat nabubuhay po tayo, may pag-asa po tayong magbago. Kaya wala po dapat susuko sa inyo. Kung pakiramdam po ninyo, wala nang magbabago sa buhay ninyo, pues subukan po ninyong Panginoon. Subukan po ninyong Panginoon ko, ang Panginoon naming lahat. At mapapatunayan ko po sa inyo na kaya niyang baguhin ang buhay ninyo. Kung buong puso mong ibibigay ang buhay mo sa Kanya. Sabi dito, to those who keep His covenant and remember His precepts to do them. May kahulugan po ito. Hindi po para sa lahat ang loving kindness ng Panginoon. Para po ito sa mga may takot sa Kanya. Healthy fear. Para po ito dun sa mga faithful sa relationship with Him. Paano po ba tayo magiging faithful sa relationship natin sa Panginoon? Kapag lahat po ng Kanyang mga batas ay ating sinusunod. Kapag po lahat ng Kanyang utos ay ating sinasapuso. Kapag po tayo ay nananatili sa Kanyang presensya, ito po yung mga napakahalagang mga bagay na maalala po natin. Pag isummarize natin yan lahat, ito po ang picture na makikita natin. The benefits of God's charity. He pardons, He heals, He redeems, He crowns you with loving kindness, crowns you with compassion, and He satisfies. He satisfies and He revives you. At pagdating naman po sa beauty of God's character, He is compassionate, gracious, slow to anger. Embrace po natin tong slow to anger. Ako talagang, mabuti na lang Panginoon, hindi ka pikon katulad ko. Abounding in loving kindness at eternally sovereign. Lahat pong ito ay naiisip ni David. Kaya umabot po siya sa puntong ito. Tingnan po ninyong ang ending ng Psalm 103. The Lord has established His throne in the heavens and His sovereignty rules over all. Bless the Lord, you His angels, mighty in strength. Nakikita niyo po?
Inimbitahan na ni David. Si David na nagsabi sa mga anghel sa langit na, "Oy, kayong mga anghel sa langit, purihin nyo rin ang Panginoon. Mighty in strength, who perform His word, obeying the voice of His word. Bless the Lord, all you His host. You who serve Him, doing His will. Bless the Lord." Nang ginawa ng Panginoon dito sa mundo, lahat kayo magbigay ng papuri. Lahat kayo kalugdan nyo ang Panginoon. Lahat kayo iangat nyo ang pangalan ng Panginoon at pasalamatan siya. In all places of His dominion, bless the Lord, O my soul. May nagtanong sa akin, paano ko maaabot itong puntong ito na kaya kong mag-worship sa Panginoon sa ganitong level na mismong mga anghel sa langit, iniimbitahan ko, kayong mga anghel dyan sa langit, purihin nyo si God. Paano ko maaabot yun? Madali lang ba? Kadalasan po, pag nagbabasa tayo, hindi natin iniisip na ito pong mga binabasa natin ay binigyan ng panahon. Binigyan ng panahon pag-isipan, iniyakan, lumuha ang mga nagsusulat nito, nagbasa ang mga nagsusulat nito. So si David po, dumaan siya sa proseso. Inalala po niya yung kabutihan ng Panginoon, inalala po niya yung katapatan ng Panginoon sa kanya. At dahil po doon, naabot po niya itong level of worship na ito, na talaga namang walang makakatapat, talagang mismong pati mga anghel sa langit, dinamay na ni David. Sabi niya, kayo dyan, kayo sa langit, nasa langit naman kayo, mag-worship kayo, purihin yung Panginoon, iangat yung pangalan niya. Minsan naiisip ko po, sana naaabot natin yung puntong yun sa ating personal time of worship with God. Tandaan niyo po, ibang level ang pwede nating maramdaman. Hindi lang maramdaman pati malaman. Kasi hindi lang po puso ang gumagana dito. Pati isip at kaluluwa at lakas natin, lahat ibibigay natin para papurihan ng Panginoon. Sa dulo po ng ating mga buhay, sana ang ating goal ay makapagbigay po tayo ng masigabong palakpakan sa Panginoon. Gaano man po kahaba ang buhay, gaano man po kaikli, sana wag nating sayangin yung pagkakataon na i-bless talaga natin ang Panginoon. Bless the Lord. Bless the Lord, O my soul. Sa hirap at ginhawa, bless the Lord, O my soul. Sa tagumpay at pagkatalo, bless the Lord, O my soul. Sa ating sakit o sa ating kalakasan, bless the Lord, O my soul. Sa dilim man o sa liwanag, bless the Lord, O my soul. Purihin natin ang Panginoon dahil Siya ay Hari, dahil Siya ay Panginoon. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Sabi po dito ng Westminster Shorter Catechism, what is the chief end of man? Man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Ang katapusan po ng mga buhay natin dito sa mundo ay yung haharap tayo sa Panginoon at luluwalhatiin natin siya dahil sa kanyang katapatan, dahil sa kanyang kabutihan, dahil sa kanyang kapangyarihan, dahil sa kanyang sakripisyo, dahil sa kanyang pagmamahal. Magagawa po natin ito kung ang pananampalataya po natin ay nakabaon sa ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus. Mula sa kanyang pagkamatay at kanyang muling pagkabuhay. Magagawa po natin ito. At ako po ay excited. Pwede naman sabihin yun, Lord, sana mas mahaba pa po ang buhay. Biruin po ninyo. Suicidal dati, depressed dati. Ngayon humihingi sa Panginoon, Lord, pahabain mo pang buhay ko kasi gusto ko pa pong maglingkod sa inyo. Gusto ko pa pong ibahagi ang salita ninyo. Gusto ko pa pong mas maraming tao ang makarinig. Kung gaano ka kabuti, kung gaano kalakas, kung gaano ka makapangyarihan. Sana po ganun ng buhay natin. At marahil po yung iba sa inyo, hindi nyo pa po naaabot itong ganitong desire. Kasi hindi nyo pa po talaga kilala ang Panginoon. Binibigyan ko po kayo ng pagkakataon ngayon
Sabi po niya, kung sino man po ang lalapit at tatawag sa kanyang pangalan, ay bibigyan po niya ng kapatawaran, bibigyan po niya ulit kayo ng panibagong buhay. Pero kailangan po tayong magpakumbaba. Kailangan po nating sabihin sa kanyang nagsisisi tayo sa ating mga kasalanan. Hindi lamang po tayo tatawag sa pangalan niya bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Ngunit tayo rin po ay tatalikod sa mga bagay na hinahabol natin na hindi naman wasto. Kung kayo po, hindi nyo pa po naranasan na ibigay ang inyong buong puso, isip, kaluluwa, lakas sa Panginoon. Inaanyayahan po kita ngayon habang ikaw nakikinig. Kung nasaan ka man sa bahay mo habang nagkakape o nakahiga ka sa kama mo, patulog ka na, naghahanap ka lang ng pampaantok kaya nanonood ka ng Sunday service. Kung ano pa man ang ginagawa mo at never mo pang naranasan na isuko sa Panginoon lahat ng problema at suliranin mo. Grab mo yung opportunity na yan ngayon. Sabihin mo mula sa iyong puso, sabihin mo, Panginoon, ako po ay makasalanan. Marami po akong bagay na ginawa na hindi kaayon-ayon, hindi karapat-dapat sa inyong paningin. Panginoon, humihingi po ako ng tawad. Humihingi po ako ng kapatawaran. Humihingi po ako ng grasya. Panginoon, kung totoo po ang sinasabi ng taong itong nagsasalita sa pinapanood ko ngayon, gusto ko pong maranasan na baguhin mo ang aking buhay. Kaya ngayon, isinusuko ko ang aking puso, isip, lakas at kaluluwa. At tumatawag po ako sa pangalan mo, Panginoong Hesukristo, bilang aking Diyos at tagapagligtas. Gamutin mo po ang bawat pait, ang bawat reklamo, ang bawat sukat ng aking buhay. At bigyan niyo po akong muli ng pag-asang lumaban. Kung pinagdasal mo yan ngayon, alam kong totoo yan. Dahil minsan naranasan ko na yan. Sana wag mong pabayaan ang iyong growth, yung iyong paglago sa piling ng Panginoon. Magbasa ka ng kanyang salita. Makinig ka ng kanyang salita sa pamamagitan ng mga pastor na pinapakinggan mo, ng mga palabas na pinapanood mo. Gawin mo ang tama at piliin mo ang tama para sa kanya. Let's close this service in a word of prayer. Sumama na po kayong lahat sa akin ngayon. Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, kayo po ay muli aming pong pinupuri at pinagpapasalamatan, Panginoon, dahil alam naming lahat ng nabanggit dito sa mensaheng ito ay hindi galing sa tao, kundi galing sa iyong salita. Panginoon, gusto po naming luwalhatiin ang inyong pangalan. Gusto po naming purihin kayo kasama ng lahat-lahat sa aming katawan, sa aming isipan, ang aming buong tahanan. Gusto namin, nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng lakas, bigyan niyo po kami ng tiwala, dahil lahat ng dahilan para purihin ka ay naibigay mo na. At ngayon, iniintay mo lamang ang bawat isa sa amin na really i-bless ang Panginoon. At kinakausap namin ang mga sarili namin. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all po. Mga kapatid, kung kayo po ay na-bless nitong service na to, at na-touch ang iyong mga puso, yung inyong mga buhay, yung inyong kaisipan, meron po kayong mga pwedeng i-click dito na mga link para po may makausap kayo, para po merong pwedeng magdasal para sa inyo, pwedeng tumulong sa inyo at magbigay ng wise words or words of wisdom, mga advice na makakatulong po sa mga pinagdadaanan ninyo. Isa po ako sa mga tumutulong sa aming chat ministry at nakikita ko po yung mga hinain ng mga tao. Lahat po kami sa chat ministry ng CCF ay available para pagdasal po kayo, para tulungan po kayo, at higit sa lahat,
para ipakilala po sa inyo na meron tayong pag-asa sa Panginoon. Kaya wag po kayo mahihiya. I-click nyo lang po dyan. Hindi po tayo parang vlogger, di ba? Na parang click here to subscribe. Dito po, click here to be prayed for. Click here to be counted as a part of the people who listen, nakinig sa salita ng Panginoon sa service na ito. Maraming salamat po. Mga kapatid, mamaya po, ipapakita ko po sa inyo ang mga discussion questions. Ano yung mga bagay na pwede nating pag-usapan, pag pinroseso natin ito sa ating mga pamilya, sa ating mga D groups, sa ating small groups, at alam ko karamihan sa inyo nagmi-meet online. Pero yung mga pamilya pong sama-samang nanood, meron po kayong mga tanong na pwedeng sagutin, meron po kayong mga